pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pamumunuan po ang banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon, ang Epipanya. Panalangin natin lahat ng ating mga mahal sa buhay, sarili nating intensyon, at sa misa ng bawat linggo alas 8, natatanging intensyon sa mga guro at mag-aaral ng ALS, Alternative Learning System ng DepEd. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ipinahayag sa pamamagitan ng iyong pagkakatawang tao ang tadhana ng sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang ka ng isang babae, naging taong kagaya namin, upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadikalaan ng Diyos Ama. Amen.
sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa.
mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa, nitong mundo, tanang bansa, nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay iligtas. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa, nitong mundo, tanang bansa, nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sa iyong mga salita, Alleluia, 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 wikain mo, o nakikinig ako sa Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. Tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo, balitaan ninyo agad sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kaniyang inang, si Maria. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Maligayang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon, ang Epipanya. Noong ika-6 na siglo, sa pulo ng Britanya, mayroong isang kaharian hindi pa napasok ng mga misyonero. Kaya pinuntahan nila, humingi sila ng paalam sa hari kung maaari ba nilang ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Tinipon ng hari ang kanyang mga ministro. Nagtanong, anong palagay ninyo dito sa sinasabi ng mga misyonero? Sabi ng isang mahal na hari, ang buhay ng tao parang ibon. Samantalang nagpupulong tayo rito, sa isang bintana papasok ang ibon, biglang lalabas naman sa kabila. Ang buhay ng tao ganyan din. Hindi natin alam kung saan yung galing ang ibon, yung buhay ng tao ganyan din. Hindi natin alam kung saan patutungo ang buhay ng tao, kaya kung ang mga misyonerong ito ay makasagot sa katanungan na yan, makabubuting tanggapin natin ang kanilang pinahayag. Tinanggap ng hari at naging Kristiyano ang buong kaharian. Kailangan alam natin, saan ba tayo nanggaling? Saan tayo pupunta? Galing lang ba tayo? Aksidente lang ba tayo? Maraming kasagutan dyan. Hindi tunay naliligaya ang tao kung hindi niya malaman yan. Kasi ang tao makasaysayan. Nakalubog siya sa kasaysayan. Meron siyang nakaraan. Narito siya sa kasalukuyan. At meron siyang hinaharap na masalimuot, mahiwaga. Ano kayang mangyayari sa buhay ko? Lalo na, mayroong kamatayan. Pagkatapos kaya niyan, may buhay pa sa kabila. Maraming kasagutan dyan. Sa mga Grego, mayroong Epicureans. Mga hedonisto yan. Yung magtampisaw ka na sa putik ng kaligayahan. As much pleasure as possible. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die, and when you die, you will be swallowed up in eternal darkness. Yung mga Stoics naman, sabi nila, may dangal ang tao. Dapat hindi paggagapi ang tao sa kaanumang pagsubok at suliranin sa buhay. Stoicism po yan. Huwag kang magpakita na nasasaktan ka. Batahin mo lahat. Sina Aristotle at Plato, mayroon din kasagutan dyan. Yung mga ibang relihiyon, ganun din.
Sabi ng Buddhism, parang Stoicism eh. Ang buhay ng tao, dukkha. Pasakit. Saan nanggagaling ang pasakit? Sa kanyang pagnanasa, sa kanyang desire. Tanggalin mo ang desire, wala, maligaya ka na. Dadating ka doon sa nirvana. Yung mga Hindu, sabi nila, para tunay kang maligaya, dapat tanggapin mo na lahat yan, illusion lahat yan. Hindi totoo lahat yung mga nakikita mo, naamoy mo, na maya lahat yan, sabi nila. Liligaya ka lang kung makarating ka ng enlightenment, sabi nila, samadhi. When you realize that everything is an illusion and you are that, tat tvam asi, sabi sa Sanskrit. Monist po yan. Isa lang reality. Kailangan sasali ka doon. Magiging maligaya ka. Amang Islam, mayroong 5 pillars of Islam, dadasal 5 beses maghapon, kilalanin si Allah, at saka si Muhammad as his prophet, mag-Ramadan, 40 days na fasting, pagkatapos pupunta na. Ganon ang sa kanila. At wag naman kayong maniwala kaagad na ang paniwala lang ng mga Islam, pag namatay, may 72 virgins na naghihintay sa kanya doon. Paano naman yung mga babae? Anong kaligayahan nila kung sexual masyado yan? Hindi ganon kasimple ang Islam, pero ganon pa rin, naghahanap ng kaligayahan. Gaya ng sa unang pagbasa, ikaw ay sisigla sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Paano natin marating yan? Dapat maliwanag din sa atin kung ano ang kaligayahan. Kasi yung saya, yan yung kakain ka ng masarap, may kasayahan nga ang tawag natin. Hindi kaligayahan yan. Kasi ang kaligayahan, kahit nahihirapan ka, maligaya ka pa rin. Gaya sang sabi ng Panginoon, yung nanay, halos mapugto ang buhay niyan sa pagsilang ng sanggol, pero maligaya siya. May bagong buhay na sa pamagitan niya umiral sa mundo. Sinasabi din natin, aming ligaya na kapag may nang-aapi, mamatay ng dahil sa iyo. Ligaya. Yung magpakamatay ka, pero maligaya ka. So kailangan maliwanagan natin ano itong sigla, ano itong kagalakan na sinasabi sa Ebanghelyo. Si Herod, saan nakaugat ang kanyang kaligayahan? Sa kanyang kapangyarihan. Kaya papatayin niya lahat, maski mga sanggol yan. 200 sanggol daw na lalaki ang pinapatay niya para panghawakan lang niya ang kaniyang kapangyarihan. Marami pa rin Herodes sa buhay bansa natin ngayon na papapatay para yung kanilang yaman at kapangyarihan, walang makagalaw. Yung mga pantas naman ay maligaya sila sa paghahanap ng tunay na sasambahin. Naparito kami upang sambahin siya. Nung makita nila, nakalagay dito, gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Naging maligaya sila. Hindi sinabi na naging maligaya si Herodes nung pinapatay niya yung mga bata. Hindi rin sinasabi nung pinatawag ang mga punong iskriba at saserdote na maligaya sila. Pero ang galing ng mga punong iskriba, mga punong saserdote at iskriba na magbanggit ng mga talata at saka kabanata. So lahat naghahanap ng kaligayahan. Kayo nagsisimba ngayon dito, nanonood online, sumasama sa misa online. Ultimately, para maging maligaya yan. Kung mayroong isa sa inyo nagsasabing, magsisimba ako para maging malungkot ako, makipag-appointment na kayo kay Dr. Father Melchor Bernal, SBD. Psychotherapist po yan.
Hindi normal sa tao ang gagawa na alam niya, ganap ang kanyang kamalayan. Gagawin ko ito sapagkat magiging malungkot ako kung gagawin ko ito. Mayroon tayong mga ginagawa na manauwi sa kalungkutan, pero sa akto ng paggawa natin, hindi natin masyadong naunawaan. Pinaka mahalaga na malaman natin kung paano lumigaya. Eat, drink, and be merry ba? O tiisin mo na lang lahat? Sinasagot ngayon yan ng ating kapistahan. At ang ubod niyan, nasa salawikain ng 500 years anniversary ng Christianity. Gifted to give. Yan formula para maging maligaya ka. Sabi ng ating pananampalataya, gifted to give. Nung Pasko, we were given the gift of a Savior. Panahon naman ngayon para you give, pahayag mo raw sa mga nations, sa mga bansa, itong sikreto ng pagiging maligaya, ang hiwaga, ang lihim na panukala ng Diyos, pinahayag sa atin, epipanya. Ngayon ang ating pinagdiriwa ngayon. Kaya, babalik tayo sa ubod ng ating pananampalataya. Gifted to give. Sa buhay ninyo yan, maging maligaya kayo. Nawawala kasi tayo eh. Minsan, dami nating nobena, dami nating Bible sharing, dami nating mga charismatic prayer group. Maganda rin naman yan. Pero huwag tayong mawawala doon sa ubod ng ating pananampalataya. Gifted to give. Kung sa Eucharistic spirituality pa, ganito yan. Magiging kagaya kayo ng tinapay sa banal na Eucharistia. Binasbasan, tinawag at binasbasan. Hinati, pinamigay. Gaya ng ginawa ni Jesus. Kumuha siya ng tinapay. Nagpasalamat siya at binasbasan. Hati niya ito at binigay sa kanyang mga alaga. You are blessed, you are broken, you are given to the world. That is the essence of Christianity. Huwag tayong mawawala dyan. So tignan natin ang ating buhay ngayon. Ito ba, nasa sa buhay ko ngayon bilang nanay, bilang nagtatrabaho sa opisina, bilang nagsasaka sa kabukiran. Gifted to give ba ang buhay ko? How am I blessed? How am I broken? How am I given to the world? Magawa ninyo yan, 100% liligaya kayo. Okay lang. Mahirap gawin yan dahil may original sin eh. Tinatakasan natin yan. Tinatakasan natin yung gifted to give. Gusto lang natin yung gifted, yung ano bang binigay sa akin ng Panginoon, makatalinuhan, mayayamang mga magulang, nag-aaral sa iyo, doon na lang tayo. Yung to give, nawala. So thank God that you have been blessed. Be strong when you are broken, and be creative and innovative when you are given to the world. Pahayag ninyo, ipipanya ang ubod ng ating pananampalataya. Sapagkat yung batang yan, paglaki niyan, papako sa krus siya. Tutuhugin ng sibat ang puso niya. Marami nang nakakalimot dyan. Gusto lang nila yung gospel of prosperity na accept Christ as Lord and Savior, yayaman ka na. Hindi yan ang ubod ng ating pananampalataya. Pasalamat ka sa Diyos kung pinayaman ka niya. Blessing niya yan. You are blessed. But you will also be broken. In one sense, every one of us will be crucified. Huwag nating kalimutan yung brokenness. Maski ano pang mangyari sa iyo, you will ultimately be broken by old age and death.
Mayaman ka, kahit ano pang stem cell mo, mamamatay ka rin. At haharapin mo ang katotohanan ng kamatayan. Kaya lang, pag napagtagumpayan mo yung karupukan ng iyong kalooban, nasunod mo yung gifted to give, that you were blessed, you were broken, you were given to the world. Pag nasunod mo, kaya mo nang sabihin. Yung sabi ni St. Paul, "O death, where is your victory? Death, where is your sting?" Naging maliwanag kay St. Paul saan siya nanggaling. Naging maliwanag kay St. Paul na saan siya ngayon noong panahon pa niya, at naging maliwanag sa kanya kung saan siya patutungo. Yun yung sabi niya, ang hiwagang ito hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos, ipipanya sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta, at sa inyong lahat na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pagtanggap natin ng komunyon, physical man o spiritual, dahil may COVID-19, ito ang ating hilingin, na tayo magiging Eucharistic persons, that the meaning of our lives will be in our being called, in our being broken, and in our being given to the world as an epiphany, as a revelation of God's will, that we are born in this world to know Him, to love Him, and to serve Him, and to be happy with Him in the world that is to come. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa mapagmahal na Diyos na nangako sa atin ng buhay na walang katapusang kaligayahan, kapiling niya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pamagitan ni Jesucristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian, tayong lahat na kumikilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Manalangin tayo na maging karapat-dapat tayo sa mga handog niya upang maging tunay na maligaya. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundong nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Jesucristo upang paglingkuran ang aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdala nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol
na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumauna, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoong aming Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang matagpuan namin ang tunay na kaligayahan at makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatiang makalangit. Siya ay naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond their far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayana na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsaluhang si Jesucristo, na siyang kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manawing makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong pinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadikilaan niyang hindi magmamalik. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at
Manaming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inihahain sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapa. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunitaan namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagbubuhay at pag-akyat sa langit. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon, inaalay namin sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa lahat ng mga bansa at maipahayag sana ang mabuting balita. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo, mga pare, madre at seminarista, at lahat ng kasapi ng iyong simbahang Katoliko. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinitipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulog ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo
na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagwilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin na ang Diyos. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Ang Ginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Emmanuel ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ating Panginoong Jesucristo, pinahayag na Emmanuel, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligayahan na hinahanap ng puso ng tao. Mapapalat ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po lamang ang ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kitang nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririyan ka sa akin. Pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. We three kings of Orient are bearing gift, we traverse afar, fields and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with joy of beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to
thy perfect light. Born a King on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. O star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Isang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing Ama
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makahanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Venanimitz, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Kristo, ang liwanag ng mga bansa na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regem
Panginoon.